fourth topic natin ngayon guys is yung inviting. Pag nag-i-invite tayo, unang-una dapat 90% ng oras mo by phone, text, or online. 10% ng oras mo dapat doon mo gagamitin sa mga personal. Ibig sabihin sa personal, yung mga pupuntahan mo sa bahay, diba? Bakit 90% ng oras natin gagamitin mo pag nag-invite ka, phone, text, or online? Kasi sa phone, konting oras lang yung makukonsume mo, saka matipid pa sa pamasahe pag nag-invite ka. Okay? Unlike sa personal, pupunta mo sa bahay, mamamasahe ka, pagdating mo doon, wala pa. Diba? Unlike po sa text, laging dala niya yung cellphone niya. O phone, tatawagan mo lang sa telepono. Tama. Guys, ang ruling po, pag nag-i-invite ka sa phone, text, or online, wag kang mag-i-explain sa phone, sa text, or online. Wag kang mag-i-explain kasi ang daming distributor nagkakamali sa ganyan. Ang trabaho mo as bago, inviting. Pag sinabing invite, pure invite lang. Magkaiba kasi yung inviting sa presentation. Tama? Never explain anything until you can explain everything. Guess nyo guys? Pag nag-i-invite ka, dapat invite lang. Pure invite ka lang. Pwede mo sabihin ganito, para konti lang ang tanong. Pare, tinawagan mo siya o kaya tinext mo siya. Kachat mo. Pare, meron akong naisip na magandang negosyo. Naghahanap ako ng business partner. Ikaw yung unang-unang pumasok sa isip ko, baka interesado ka. Gusto mo magkita tayo. Kailangan, para ma-explain ko sa iyo yung mga plano. Maski 1 hour lang, magkita tayo kung interesado ka. Simpleng ganun lang, di ba? Simpleng-simple lang mag-invite. Meet lang agad. Kasi, pag sinabi niyang, ano ba yan, parang basta magkita tayo para at least mapakita ko sa iyo yung visual. Diba? Okay? Ganun lang. Kunyari naman, long lost friend mo yung taong na-invite mo. Ini-invite mo yung prospect mo, diba? Sa listing mo, diba? Sa prospect list. Huwag mo muna agad babanatan ng extra income kasi long lost nga hindi mo alam kung anong balita sa kanya Mamaya, binanatan mo na extra income, laki pala ng sinasahod, executive ka pala siya. Diba? O kaya, alam nga yan, puro acne naman, may sakit na acne, medyo tutunugan mo muna siya. Ang gagawin mo ito, yan sa mga long lost friend, gagamit ka ng form. Paano yan? Parang ini-interview muna, ang gawin muna, kwentuhan muna kayo, huwag mo muna open up yung business. Kwentuhan muna. Sa form kasi, acronym ang form family, occupation, recreation, message. Yan yung 4 na pagbabasihan mo. Diyan mo kasi hanapin yung needs niya sa family, sa occupation. Family, sample sa family. Tanongin mo siya, pare, kumusta na? Kunyari, nag-text ka, di ba? Pare, sino to? Diba? Tanongin niya ganyan kadalasan kasi tagal na nga hindi mo nakikita pare, si Jordan to. Ako yung kaklase mo ng high school, ganito, ganyan. Kasi nakita ko kasi yung number mo, chinek ko kung okay pa. Okay pa pala. Kumusta? Sabihin niya. Napatext ka. Wala lang pare. Wala akong magawa. Dito lang ako sa bahay. Kaya hanap ako ng kwentuhan. Busy ka ba? Hindi naman. Okay lang. Dito rin ako sa bahay. Kumusta? May asawa ka na? Kasi usual po, pag may asawa at anak, usual niya, naghahanap talaga ng ibang pagkakitaan pag mayroong asawa at anak mo talaga Kaya, ito pare, meron akong 2 anak saka 1 asawa. Kaya nga ito, nag-overtime ako madalas para makabuhay lang yung pamilya ko. Pag gano'n ang mga sagot, kung makikita mo agad sa sagot pa lang niya, ang needs niya, extra income. Di ba? Pwede mo siyang invite agad sa pagkakitaan kasi nakita mo na needs niya agad pagkakitaan. Kung ang mangyari naman, kinamusta mo, binata siya. Kunyari, ito yung pangalawang senaryo, binata siya. Siyempre, pag binata, easy go laki yan. Wala pang, kumbaga, konti pa, wala pang gaanong responsibility yan. Diba? O kaya, binata siya, malaki naman yung kinikita niya, diba? Okay naman sa kinikita niya. Subukan mong kamustahin yung tatay niya. Diba? Tatay niya. O, kumusta naman yung tatay mo? Ito nga pare. May arthritis, may rayumo, si mother nga pare, may diabetic Kaya, hindi namin alam kung anong pwede namin i-recommend pa.
Diba? Doon pa lang, pag nakita niya may mga sakit, idea na naman. Ang papasok sa idea mo, ang needs niya diyan, produkto. Pwede mo siyang banatan, pare. Nakita ko pala, no? Tamang-tama pala yung tawag ko sa'yo kasi yan ang meron akong business about sa natural health medicine. Baka makatulong dyan sa mother mo, saka sa father mo. Kung gusto mo, kausapin ko, kaya punta sa office namin para makapag-report. Well, punta kita dyan sa bahay. Kung marunong ka nang mag-explain about sa produkto, pero kung hindi, invite mo talaga sa office. Tama, para makatin at least mga gano-therapy. Pero mas maganda, pag-aralan mo talagang mag-gano-therapy about sa produkto. Kailangan master mo po yan. Okay? Yan po sa family, laliman mo po yan. Marami ka pong mauungkat yan. Mga tito-tito niya, tanongin mo, ninong-nina niya about sa family para makita mo yung needs. Occupation naman, yung occupation, tanongin mo kung trabaho niya. Kunyari, nag-work na, sinabi niya, parang dito ako sa isang company na to. Pag nakita mo, pag sinabi niya may trabaho siya, banatan mo agad ng ganito. Pare, siguro, laki na ng kita mo dyan, no? Yaman mo na, no? Sasagot yan, ganito, ka-usual. Pare, okay lang, sapat lang. Pag sinabi niya kasing okay lang, yung mga sagot na ganyan, okay, sapat lang, hindi talaga siya okay. Kasi ang word na okay lang, saka sapat lang, parang defense mechanism ng tao yan eh. Para masabi niya lang na okay siya. Tama? Pero pag gano'n ang mga sagot, usual, hindi siya kontento sa kinikita niya, kailangan niya pa rin ng extra income. Okay? Yung recreation naman, diyan mo naman hanapin yung schedule niya, recreation. Kumbaga, tanongin mo kung anong ginagawa niya tuwing Sabado, kaya Linggo. Pare, anong pinagkakabala mo sa tuwing Sabado at Linggo? Ay wala naman, dito lang ako sa bahay, pag-golf lang ako, kaya painom-inom lang pala. Naglalasing lang pala sa bahay pag ganung araw. At least kasi pag nakita mo na free siya nung sa Sabado, kaya Linggo, dun sa araw na yon. Mamaya pag in-invite mo siya sa message mo, pag in-invite mo siya, hindi siya makakatanggi sa'yo na busy siya nung araw na yun kasi nandun na siya sa bahay, wala naman siyang ginagawa eh. Tama? Okay? Yung M naman, message. Diyan mo na yung ending message mo. Kunyari, nakita mo sa extra income, di ba? Nakita mo, hindi siya extra income. Pwede bang banatan ganito? Pare, tamang-tama pala yung tawag ko sa'yo, no? Ako rin, pare, naghahanap ako ng ibang pagkakitaan eh. Pero, pare, meron akong kaibigan na isa, ini-invite niya ako sa business. Okay, ibang pagkakitaan, may racket daw siya. Gusto mo, pare, puntahan natin. Sabay na tayong pumunta para makita mo. Manager kasi yun, bro eh. Diba? Pagka ano na yun, kumbaga na-open up mo sa ganun, magtatatanong na yan eh. Mamaya sasagutin natin kung pag nagtatanong siya. Pag ang nakita mo naman, needs niya products, yung katulad ng sinabi ko kanina, tamang-tama yung tawag ko kasi yan ang business ko eh. Kung open ka sa natural medicine, health products, baka makatulong to. Try mo lang kasi pag may sakit yan, kahit ano, susubukan yan. Okay, ngayon, pag na-open up mo, balik tayo dun sa business. Na-open up mo yung business, magtatatanong na yan, pare, ano ba yan? Di ba? Gaganyan yan. Ito naman ang gagamitin mo. Kiss. Di ba? Halikan mo siya. Hindi, joke lang. Gagawin mo, keep it short and simple. Tama? Keep it short and simple. Ibig sabihin ng keep it short and simple, dapat yung conversation nyo, wag nang tatagal ng mga 1 minute. Magdadahilan ka na niyan. Kunyari, kausap mo siya sa phone. Unang dahilan mo, pare, mag-aalibay ka na yan para hindi humaba. Kasi damo na humaba usapan mo, damo ng kulit yan, baka madulas ka pa. Pag sinabi niya, nagtanong na, pare, sakit na kasi ng tiyan ko eh. Mag-CR lang ako. Tama? Pwede mong baba yung phone. Kaya cellphone, pare, nawawala ka. Kaya text lang sa text. Pag text, pare, last load ko na to, baka hindi na kita ma-replyan. Sa online, pare, nagra-rent lang ako eh. Baka maubos na yung oras ko. Yun ang mga alibay na pwede mong gawin para makasibat ka na. Pero bago mo siya bitawan, sa phone, sa text, saka sa online, bago mo siya bitawan, kailangan i-schedule mo na siya. I-set up mo na agad siya ng appointment. Paano? Ganito. Gagamit ka ng power of 2 option. Okay, pare, ganito na lang. Mag-set up na lang tayo ng araw para magkita na tayo, pare. Ganito. Kailan ka ba pwede? Weekdays o weekends? Di ba sabi, weekdays o weekends? Power of 2 option, meron siyang pagpipilian. Kasi,
minsan, pag wala siyang pinagpilian, pare, in-invite mo siya agad dun sa araw. Kunyari, kausap mo siya Tuesday, pare, pwede ka ba bukas? Di ba? Sasagot yan sa'yo, pare, ite-text na lang kita. Huwag kang mag-expect na ite-text ka ng prospect na yun. Ikaw yung mag-control ng sitwasyon. Di ba? Makakontrol mo siya sa power of two option, meron siyang pagpipilian. Kasi pag wala siyang pinagpilian, mahirap schedule yan. Huwag ka rin umasa na iti-text ka. Okay, ito unang tanong mo, pare, kailan ka ba pwede? Weekdays or weekends? Sinabi niya weekends. O, pare, Saturday o Sunday? O, pare, Saturday na lang. Umaga ba o hapon? Pare, hapon na lang. O, pang-apat na tanong mo, hapon. 1:00, 3:00 o 6:00? Dapat may pagpipilian siya. Pagka nasagot niya, sige pare, mga 1:00 na lang. O, saan tayo? Pupuntahan ba kita dyan sa bahay o magkita na lang tayo sa mall? Much better magkita na lang tayo sa mall. Ngayon, i-confirm mo. Confirm mo, pare, ganito ha. Ang usapan natin, weekends magkikita tayo, Saturday. Hapon, 1:00, magkita na lang tayo sa mall. Pare, kasi sasabihin ko na to dun sa manager ko. Sa manager kong barkada. Para i-set niya na tayo. Kasi, nakaya naman doon kung hindi tayo darating. Tama? Para mahiya siya. Kasi, pagdating ng araw na yun, kunyari, na-set up mo siya Sunday, di ba? Na-set up na, confirm na. Huwag kang mag-expect na alam niya na pupunta siya ng Sunday. Ipapalo up mo yan. Kunyari, nag-usap kayo mga Thursday. Tama? Kamustahin mo ng Friday. Hanggang pagdating ng Sabado, paalala mo na, pare, Sabado ha? O pare, Sunday. Nag-text na yung barkada ko, kinancel niya daw yung appointment niya. Para mahiya siya na mag-cancel. Kasi minsan, pag tinamad yung tao, ka-cancel niya yung lakad nyo. Tama? Para mahiya siya, ito banatan mo. Pare, wag hindi tayo pupunta. Kasi pare, nireserve na yung araw na to para sa araw ng Sunday. Araw ng Sunday para sa atin. Tama? Nakakaya naman kung hindi tayo darating. Kasi kinancel niya yung mga appointment niya para lang sa atin. Okay, papaalala ko lang sa'yo. Ngayon, pag nag-cancel, okay lang. At least meron ka pang oras nung araw na yon para makapag-set ng iba. Tama ba? Kasi minsan nag-set up tayo, isa, dalawa lang. Tama? Parehas tayo, nag-conclude tayo na darating siya, hindi natin pinalo. Wala tayo. Cancel pala nung araw na yon. Tama? Di wala ka ng panahon para makapag-set up pa ng ibang appointment. Saka pag nag-set up ka po ng in-invite, huwag ka mag-invite na ng isa, dalawa. Dapat at least mga 10 ang setup mo na invite. Invite mo sa text or phone para sama-sama na. Tama kasi, sa 10 i-invitein mo, baka dumating lang dyan, 6, 7, ganun. Swerte na yun ha. Pero usual ang dumarating dyan, mga 20% to 30% sa 10 invitein mo. Baka 3 lang ang dumating o kaya 2. Kung isa lang setup mo, baka mahirap naman dumating yung mga taong yan. Kasi, may kilala muna dito yung mga 3 klase ng tao. Yun yung una, yung Filipino time, darating siya late. Tama? Meron naman pangalawa, American time. Darating siya, mas nauna pa sa'yo. Excited. Pangatlo naman, eto na, darating siya, dumating ka. 2 oras, di siya dumating. 3 oras, di siya dumating. 5 oras, hanggang lumipas na yung araw, di siya dumating. Tawag doon sa mga taong yan, Indian. Kaya dito dapat, masanay ka na bang may Indian? Medyo may Indian po tayo dito ng konti. Pero okay lang. Kailangan lang natin dito, tuloy-tuloy ka lang mag-imbita. Huwag ka mapagod, ang daming tao dyan. Mamaya, tuturuan ko pa kayo ng ibang technique para makakuha pa ng prospect. So, yan lang yung pure inviting, ha? Guys, ha? Okay. Ngayon, ito yung mga klase ng imbitasyon. Pwedeng direct approach. Yung direct approach, ginagamit ko to usually sa mga taong user na ng produkto. Kasi merong mga taong gumagamit na ng produkto natin. Yung mga binentahan lang ng mga distributor. Kasi ang mali ng ibang distributor, ang ginagawang direct selling ang DXM, binibentahan lang nila yung tao. Tama? Huwag kang matakot. Kunyari, tita mo, pumunta ka dun sa bahay ng tita mo. Nakita mo, may products agad ng DXM dun. Tama? RGGL, nakita mo. Nako, inisip mo agad, huwag kang magkukonklud agad na member siya. Tanongin mo muna. Kasi minsan, nagkukonklud agad tayo na member siya. Tanongin mo muna. Ay tita, gumagamit ka pala niyan? RGGL? Oo, tagal na. Kumusta naman? Kumustahin mo muna, Yung effect, maganda siya. Pag sinabi niya maganda,